So checkmate ang Marcos administration ito, ang Marcos government. Kasi ang misunderstanding ko sa sinasabi ni Secretary Bulia, wala daw kasi control lahat ni Duterte nung panahon ni Duterte. So, yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Nung panahon na yun. O ngayon, iba na eh. The current administration is Marcos. Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. So, kung i-demanda si former President Digong Duterte, ngayon. So, sino ba ang may control ng government ngayon? The President Bongbong Marcos. So, ibig sabihin na sa pagdala nila ni Digong Duterte sa ICC, inaamin nila na wala ng court ng Pilipinas, wala ng working na court. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. So, yun kasi ang legal implication sa pag-acquire ng jurisdiction sa person ni Digong Duterte under the principle of complementarity. So, kailangan klaruhin niya ng Marcos administration, kailangan sagutin nila paano nila i-justify yung paghuli at pag-surrender nila ni Digong Duterte sa ICC kasi meron tayong principle in law, yung tinatawag na principle of complementarity. Ibig sabihin, the ICC is the court of last resort. Malamang Attorney Mark Tolentino, bullseye, black eye dito si Marcos sa hindi mo niya. Kasi kung sabihin naman niya, kung aminin niya, mapahiya ang Pilipinas, so mapahiya siya. Correct. So, tapos kung sabihin niya na meron na may working court ang Pilipinas, may working prosecutor ang Pilipinas, ma-dismiss ang kaso kasi under the principle of complementarity. So checkmate ang Marcos administration ito, ang Marcos government. Kasi kung aminin nila na walang working na court ang Pilipinas, walang working na prosecutor ang Pilipinas, malaking suntok sa kanila yun. Mapahiya ang Philippine government, mapahiya ang Marcos administration. Kung sabihin naman nila na mayroong working court ang Pilipinas, may working DOJ ang Pilipinas, i-dismiss ang kaso. Bakit i-dismiss ang kaso? Under the principle of complementarity. Maganda po ang punto ni Atty. Mark Tolentino. Atty. Mark, and nabasa ko nga ang kolom ng isang kolumnista na si Randy David, si Professor Randy David. Ayan din pong pinupunto niya, yung pagpapadukot at illegal na pagpapatapon kay Pangulong Duterte para magkaroon ng direct custody ang ICC sa mga kasong ina-allege laban sa kanya is a common knowledge admission. Meaning it's a knowledge of admission sa part ni Marcos at ng kanyang gobyerno that they do not have the capacity to implement yung legal procedure and judicial integrity and court proceedings na dapat ay i-prove niya na ito ay hindi na gumagana. So ngayon, dahil hindi niya ma-prove yan, ang sabi ni Boying Rimulya, ang kanyang DOJ Secretary, ay ito ay bahagi ng cooperation sa International Network of Police Operations kung bakit na-surrender si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Pero binabanggit mo, ito'y usapin ng doktrina at jurisdiction, ito'y usapin ng mga international na kasunduan na hindi naiintindihan ni Secretary Boying Rimulya. So ang issue dito kay Eric, for example, iimbitahin si Secretary Rimulya doon sa ICC or the ambassador of the Netherlands doon sa ICC, are they willing to take an oath or to testify na ang Pilipinas walang working DOJ, walang working na korte? No, kasi kung aminin nila na may working na court ng Pilipinas, may working na DOJ, di ibig sabihin, walang jurisdiction ng ICC. Dapat i-dismiss ang kaso under the principle of complementarity. Principle of complementary, that is the principle under international law. Na ibig sabihin doon, walang jurisdiction ng ICC kung may working na court sa Pilipinas, may working na prosecutors, Office of the Prosecutor sa Pilipinas. So kung kailangan mo na sila mag-testify. For example, ipatawag sila ng piskal or kung sino ba doon, tawag sila doon sa ICC. Willing ba mag-testify ang Philippine government under the Marcos administration? Are they willing to testify and to admit na walang working DOJ ang Pilipinas, walang working and willing to work na prosecutor or korte sa Pilipinas? Sabihin nila na ang misunderstanding ko sa sinasabi ni Secretary Bulia, wala daw kasi control lahat ni Duterte nung panahon ni Duterte. O ngayon, iba na eh. The current administration is Marcos. So, kung i-demanda si former President Digong Duterte, ngayon. So, sino ba ang may control ng government ngayon? The President Bongbong Marcos. So,
ibig bang sabihin na sa pagdala nila ni Digong Duterte sa ICC, inaamin nila na wala ng court ng Pilipinas, wala ng working na court? So, paano yung mga pending na mga kaso sa Pilipinas? Paano yung mga krimen sa Pilipinas kung wala na palang working na court ang Pilipinas? So, wala nang working na court ang Pilipinas. So, ano mangyayari sa mga abogado? Kami mga abogado, ano mangyayari sa amin? Jobless na kami dito? Useless na kami? Kasi walang working na court ang Pilipinas, walang working na prosecutor ang Pilipinas. So, lahat ng abogado sa buong Pilipinas, I think mga 10,000 yan, we are all useless. Kasi wala lang court ang Pilipinas. Wala lang fiscal ang Pilipinas. Lahat ng fiscal sa Pilipinas, useless na pala. Lahat ng mga justice, mga judge sa Pilipinas, useless na pala kasi walang working na court. Walang willing to work the court. So, yun kasi ang legal implication sa pag-acquire ng jurisdiction sa person ni Digong Duterte under the principle of complementarity. So, kailangan klaruhin yan ng Marcos administration, kailangan sagutin nila paano nila i-justify yung paghuli at pag-surrender nila ni Digong Duterte sa ICC kasi mayroon tayong principle in law, yung tinatawag na principle of complementarity. Ibig sabihin, the ICC is the court of last resort. Attorney Mark, but ibig sabihin po, doomed from the very start, no? Doomed to fail, no? Sigurado po mag-failure itong special operations na ginawa nila Marcos at ng kanyang gobyerno sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte because the interest here is not the ends of justice na sinasabi nilang cover story nila but rather political demolition and paralysis against the Duterte political camp. Yung binabanggit po ni Attorney Mark, malinaw po yun, ha? Yung complementarity principle, ibig sabihin po niyan, the ICC cannot supersede and the ICC cannot subvert or the ICC hindi mangibabaw yan sa isang functioning judicial and legal system, courts and prosecution. Sa ating bansa, malinaw po na we have a very vibrant judicial process. Yes, tama. We have a very active legal system and we have a very dynamic prosecution service na gumagana. Isa sa mga advancing sistema ng pamamalakad sa hustisya ang Pilipinas. So sinasabi ni Attorney Mark, when that is the case, in a very simple argument, the ICC will not have direct jurisdiction on the alleged crimes pertaining sa ginareklamo nila kay Pangulong Duterte sapagkat it can be done, it can be prosecuted, it can be filed in the courts in the Philippines. And kapag pinatawag po ni Attorney Kaufman at i-manifest sa ICC Attorney Mark na mag-testify ang isa sa mga Supreme Court Justices o ang Chief Justice ng Supreme Court at si Boyeng Rimulya sa DOJ at ang isang representative ng Integrated Board of the Philippines para i-establish ang sinasabi ninyong the complementarity principle wherein the ICC cannot supersede, cannot subvert, and cannot lord over at pangibabawan niya ang dynamic and functioning judicial and legal system sa Pilipinas. Malamang Attorney Mark Tolentino, bullseye, black eye dito si Marcos at si Boyeng Rimulya. Kasi kung sabihin naman niya, kung aminin niya, mapahiya ang Pilipinas, so mapahiya siya. Correct. So, tapos kung sabihin niya na meron na may working court ang Pilipinas, may working prosecutor ang Pilipinas, ma-dismiss ang kaso kasi under the principle of complementarity. So checkmate ang Marcos administration ito, ang Marcos government. Kasi kung aminin nila na walang working na court ang Pilipinas, walang working na prosecutor ang Pilipinas, malaking suntok sa kanila yun. Suntok sa buwan yan. Papahiya ang Philippine government, papahiya ang Marcos administration. Kung sabihin naman nila na mayroong working court ang Pilipinas, may working DOJ ang Pilipinas, i-dismiss ang kaso. Bakit i-dismiss ang kaso? Under the principle of complementarity. Maganda po ang punto ni Atty. Mark Tolentino. At ngayon ko lang ito na-realize that the principle of complementarity under the Rome Statute na pwedeng i-argue talaga ito ng mga abogado ni Pangulong Duterte, papasok lamang ang ICC at magkakaroon siya ng jurisdictional authority kung una sa lahat ma-establish na walang gumagana na sistema ng judikatura, walang gumagana na legal system at ang Justice Department ay hindi umiiral at walang prosecution capability ang gobyerno para mag-prosecute ng mga ina-allege na mga crimes kalintulad sa kaso ni Pangulong Duterte. Number 2 na binanggit ni Atty. Mark Tolentino, kapag hindi nila inamin at kapag nagsinungaling sila dyan, ay mabubuko sila sa buong mundo. Sila Rimulya at sila Marcos. At number 3, binabanggit mo Atty. Mark Tolentino, saan banda ito
pwedeng i-argue ng mga abogado ni Pangulong Duterte sa trial period o sa confirmation of charges and pre-trial presentation, pwede lang i-argue ito, Attorney Mark, so that mapaiksi ang Before the proseso nito. confirmation trial. Kasi before the confirmation trial, pwede sila mag-file kasi ng application for bail, application for interim release, yung within the 6 months period. So, pwede sila mag-apply ng motion to dismiss on the ground na walang jurisdiction ang International Criminal Court. So, yun ang mga posibility na gagawin ni yung abogado ni former President Digong Duterte. And hopefully, yung issue ng complementarity, doon niya i-focus yan. Kasi the principle of complementarity, that's the number one basic principle in International Criminal Court. The International Criminal Court is the court of last resort. So, hindi ko siya sinasabi. In fact, the first ICC judge dapat sa Pilipinas si Miriam Defensor Santiago. Sabi niya yan. That the ICC, siya ang first judge dapat. Hindi lang siya nag-take oath. Siya ang first judge na Pilipino sa ICC dapat. Hindi lang siya nag-take oath. Kasi parang tinuloy niya yung pagiging senador niya. And Tsaka may sakit na siya, Tony Mark, eh. So, may sakit na siya that time. Ano no? May sakit na siya. Oo, sakit siya. Pero sinabi niya sa speech niya, ICC is a court of last resort. So, ibig sabihin, kung example, may nagnakaw sa cellphone mo, pupunta tayo sa ICC, doon tayo mag-file ng kaso. For example, kay Eric, inibanda ka itong mga congressman ng libel. Pupunta sila doon sa ICC, inibanda ka ng libel. Hindi. That's very basic. Di ba? Example, yung asawa mo nakakaliwa. Inibanda mo ng adultery doon sa ICC. Hindi. May court tayo sa Pilipinas, may fiscal tayo sa Pilipinas. Dito natin i-file. Second, sabi ng Rome Station, ng ICC only has jurisdiction with respect to serious crimes with international concern. May international concern ba yung issue about yung pinatay daw na 43? Will it affect internationally? No. Kasi ang word na ginamit ng batas awat Rome Statute, the ICC only has jurisdiction if the crime is serious, and second, it has international concern. Correct. So, dapat nila i-prove na yung 43 allegedly na pinatay noong panahon ni Duterte sa pagka-mayor niya, pagka-vice mayor niya, pagka-presidente niya, will it affect internationally? Yeah. Malinaw, Tony Mark, na yan ay malabong tanggapin. Kaya nga, tatlong bagay na kita ko, Tony Mark, tinalakay natin dyan sa kapartner ng bayan. Una, we were able to point out, based on your legal research and based on your discussion about the International Rome Statute, about the so-called Universal Declaration of Human Rights, and then even itong International Convention ng UN sa Civil and Political Rights Protection, na illegal ang pagkakadungkot kay Pangulong Duterte. Therefore, sabi mo nga sa unang talakayan natin on this topic, voided, nullified dapat ang kanyang arrest order. Dapat hindi ginamitan ng kriminal na pagpapadukot, which yun ang nangyari, at pagtataksil ni Marcos yun sa kababayan natin. Number 2, pinoint out mo rin yung doktrina ng pagkakaroon ng paglabag sa Article 59 na hindi ibinigay sa kanya sa Rome Statute dahil nilabag ito, dinukot siya extraordinary rendition or state-sponsored kidnapping. Procedurally, sabi mo, error yun. Dapat i-rectify yun ng ICC. I-correct mo yun. Number 3, ito ngayon pinupunto mo. The ICC needs to determine by all indicators and evaluation of evidence that there is no longer any functioning Department of Justice, Prosecution Service, court procedural and judicial activities in the Philippines. Therefore, there is no capability on the part of the Marcos government to make prosecution and criminal cases in the Philippine courts. Therefore, ipapadala sa ICC si Pangulong Duterte, at doon pumapasok ang sinasabi mo ngayon na doctrine of complementarity, sapagkat hindi pwedeng mangibabaw, diktahan o imaniobra ng ICC ang mga umiiral at umaandar na korte, hukuman at udikatura at legal system sa ating bansa, sa kagaya ng ating kalagayan ngayon. Alam na ng buong mundo na itong pagdukot at pag-aresto kay former President Digong Duterte, ginamit ng current administration ang ICC sa kanilang political motives. Sa politika talaga to, local domestic politics.